Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat sa kaloob mong trabaho ngayong araw na ito. Nagdudulot po ito sa akin ng laksang biyaya upang maalala ko na ikaw ang sadyang lumilikha ng lahat ng bagay at upang makita ko ang walang hanggan mong kapangyarihan. Dasal ko po na sana'y maging daan ako nitong kabutihan at ng pagkakaisa sa ibang kasamahan ko at magkaroon ako ng layunin na magbubuklod sa amin patungo sa magandang kinabukasan ng aming sarili, ng aming kumpanya, ng aming bansa at ng buong sansinukuban. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Panalangin bago mag-umpisa ang trabaho. Ama naming banal at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa isang masaganang buhay at malusog na katawan ang iyong ibinigay sa amin. Maraming salamat sapagkat binigyan naman ninyo kami ng panibagong araw at pagkakataon na muli naming magampanan ang aming trabaho sa araw-araw. Dalangin ko po, Ama, nagabayan niyo po ako at ang aming pinagtatrabahuan sa araw na ito. Tulungan mo po kami na maisakatuparan namin ng maayos, matagumpay at puno ng pagmamahal ang aming responsibilidad sa araw-araw. Ama, kayo po ang manguna sa aking gawain sa araw na ito. Akin pong inaalay ang aking trabaho sa iyo, Ama. Gagawin ko po ang aking trabaho nang naaayon sa iyong kalooban. Tulungan mo po ako na magawa ko ang aking mga gawain ng kalugod-lugod sa inyo. Ama, ako po ay humihingi ng kapatawaran sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Linisin mo po ang aming puso ng iyong banal na dugo. Maraming salamat po sa patuloy na pag-ingat nyo sa akin kasama ng aking pamilya at mga mahal sa buhay. Tunay kang dakila, Ama. Ikaw lamang ang aming Diyos at Hari na tagapagligtas magpakailanman. Amen. Panalangin sa paghingi ng kapatawaran. Panginoon naming Diyos, patawarin mo kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Patawarin mo rin kami sa aming pagkukulang sa iyo, sa aming kapwa, sa aming pamilya at mga mahal sa buhay. Pinipilit po naming maging malakas sa araw-araw upang mapaglabanan ang mga kaway ng kamay ng kasamaan. Patawarin mo po kami sa paminsan-minsang pagtalikod namin sa iyong mga kautusan. Humihingi po kami ng kapatawaran sa inyong harapan sa mga nagagawa naming kasinungalingan ng aming dila. Patawad po sa pagkakaroon ng maruming pag-iisip at puso. Patawad po sa pagtangging tumulong sa mga nangangailangan. Naway pahintulutan mo kami na magkaroon ng malinis na dibdib at kalooban. Gayon din ang isip at diwa upang makasunod sa iyong nilalakaran. Panginoon, gawaran mo kami ng mapagpatawad mong kadakilaan
at bigyan mo kami ng matibay na paninindigan upang itakwil ang kasamaan. Bigyan mo rin kami ng matatag na pananampalataya upang maging matibay sa mga tukso na dumarating at darating sa aming buhay. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas at Diyos. Amen. O Panginoon, dinadala namin ang kanilang mga anak. Alam na ang mga bata ay maaaring abusuhin at hindi tratuhin at gamitin bilang mga pawn upang maging sanhi ng kanilang mga magulang na mawala ng malay sa kanilang pananampalataya. Bantayan at protektahan ang lahat ng maliliit na ito. Panatilihin ang bawat isa mula sa anumang pangmatagalang psikolohikal na pinsala, emosyonal na sakit o damdamin ng mapait. Lahat kayo ay umuusig sa mga Kristiyano sa napakaraming bahagi ng mundo at lalo kaming naghiganti sa maaaring magresulta mula sa mga kalupitan na kinakailangan nilang pagdaanan at masaksihan. Protektahan ang bawat buhay na aming ipinagdarasal at hinihiling namin na makialam ka sa anumang mga pagtatangka na dukutin ang mga anak ng mga Kristiyano at ilantad sila sa sapilitang corrective teaching o child labor camp. Panginoon, ikaw ang nagsabi, hayaan ang maliliit na bata na lumapit sa akin at huwag mo silang pagbawalan. Ipinagdarasal ko na ang bawat bata na nakakaranas ng ilang uri ng pag-uusig laban sa kanilang pananampalataya ay iingatan at protektahan mo, at sa wakas ay dalhin sa iyong walang hanggang kaharian kung saan ang bawat luha at lahat ng sakit ay mapapawi magpakailanman. Amen. Ang aming Panginoon at ang Diyos sa langit na nagdusa at dumugo at namatay sa ilalim ng kagulat-gulat na mga kalagayan at muling bumangon sa pagiging bago ng buhay. Inilalagay namin sa harap mo ang lahat ng mga mananampalataya kay Kristo na para sa iyong kapakanan ay dumadaan sa mga gawa ng puot at hindi pagpaparaan na nananalasa sa buhay ng napakaraming Kristiyano ngayon at sa napakaraming iba't ibang bahagi ng mundo. Kaginhawaan sa iyong biyaya lahat ng nakakaranas ng puot at hindi pagpaparaan ng kanilang mga kapwa-tao at bigyan sila ng biyaya at lakas upang harapin ang anumang kasamaan na ginagawa laban sa kanila. Ipinagdarasal namin yaong mga nang-aapi sa ating mga kapatid ng may habag at awa. Ipaalam sa lahat ng nagdurusa ang iyong espesyal na pagiging malapit sa lahat ng mga pakikibaka na kanilang pinagdadaanan. Magbigay para sa kanilang mga pangangailangan ng katawan at suportahan ang kanilang espiritu ng iyong makalangit na biyaya. Punan ang kanilang mga puso ng pag-asa. Alam na ikaw ay kasama nila sa lahat ng bagay at hinding-hindi sila iiwan o pababayaan. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin tayo. Amen.
Mapagmahal, Panginoon, nakatira kami sa isang masamang mundo at alam na Ikaw ay babalik sa lalong madaling panahon para sa iyong simbahan. Sumama ka sa lahat ng mga nagdurusa ng pag-uusig sa mga kamay ng napakarami na sisira sa katotohanan ng iyong salita. Tulungan ang bawat lalaki at babae na dumaranas ng ilang uri ng pag-uusig ngayon. Naway bantayan at gabayan at hikayatin mo ang bawat isa nasaan man sila. Bigyan sila ng lakas upang manatiling matatag sa kanilang pananampalataya sa kabila ng anumang pisikal, damdamin o psychological na sakit na maaaring kailanganin nilang tiisin para sa kapakanan ni Hesukristo. Protektahan at panatilihin ang bawat isa mula sa pinsala at panganib na stalks kanilang landas. Itago mo sila sa ilalim ng anino ng iyong pakpak at suportahan at palakasin mo sila sa mga pagsubok na kanilang sasailalim. Hayaan ang iyong kapayapaan at kagalakan at pag-ibig na maghari sa kanilang mga puso at tulungan silang lumakad ng mapagpakumbaba sa harap mo habang kinikilala nila ang mga pagdurusa na tiniis ng Panginoong Hesus para sa kanila. At si Ama, nawa ang kanilang buhay at posibleng kanilang kamatayan ay maging isang mabungang saksi. Naway ang binhi ng iyong pag-ibig ay itanim sa puso ng kanilang mga mang-uusig upang ang kanilang buhay ay magbunga ng maraming bunga. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin tayo. Amen. Mapagmahal na Panginoon, itinataas namin ang ating mga kapatid na inuusig sa napakaraming lugar sa ating mundo at sa napakaraming hindi makataong paraan. Panginoon, itinataas natin ang lahat ng mga bagong convert, lahat ng mga tumanggap sa Panginoong Hesus bilang kanilang tagapagligtas. Alam na kailangan nilang harapin ang posibleng pagtanggi at maging ang pag-uusig mula sa pamilya, mga kaibigan at mga komunidad kung saan sila nakatira. Gabayan at protektahan ang mga ito, manalangin kami mula sa lahat ng mga assaults ng kaaway sa katawan, kaluluwa at espiritu. Panginoon, hinihiling namin sa iyo na ilayo mo sila sa kapahamakan at ibigay ang lahat ng kailangan nila upang mapanatili ang kanilang buhay. At Ama, mangyaring ibigay ang espiritual na pagkain na kailangan nilang lumaki sa iyo at tumanda sa kanilang pananampalataya upang ang kanilang tiwala sa iyo ay maging malakas at sila ay makatiis sa nagniningas na mga darts ng kaaway. Bigyan mo sila ng lakas ng loob na harapin ang hinaharap. Alam na ikaw ay kasama nila at sa kanila. At Ama, nagpapasalamat kami sa iyo na ikaw ay nagpapalago ng iyong iglesia kasama ang mga mahal na bagong nagbabalik loob kay Kristo. Sumama ka sa kanila lagi, akong nagdarasal. Amen. Mapagmahal na Ama, inilalagay ko ang bawat isa sa iyong mga anak
na nagdurusa bilang resulta ng pag-uusig sa bilangguan o sa mga kampo ng mahirap na paggawa. Ama Diyos, mangyaring maging napakalapit sa bawat isa na nakakulong sa bilangguan para sa kanilang pananampalataya at ibuhos ang iyong nagliligtas buhay na biyaya sa bawat buhay at puso. Naway ang iyong banal na espiritu ay tumagos sa kanilang pagkatao sa iyong kapayapaan na higit sa lahat ng pangunawa. At naway ang iyong pag-asa ay magpainit sa kanilang masakit na mga puso. Alam na sila ay makakalapit sa iyo at na ikaw ay kasama nila sa kakilakilabot na pagsubok ng kanilang pinagdadaanan. Hikayatin sila ng isang pakiramdam ng iyong pagiging malapit at presensya. At naway ang iyong mga banal na anghel ay maglingkod sa mga espiritu na pumapalibot at sumusuporta sa kanila sa bawat sandali ng araw at gabi. Panginoon, sigurado ako na ang mga pagdududa at takot na bumabaha sa kanilang isipan sa panahon ng kanilang paghuli ay dapat na nakakagulat at higit pa sa kung ano ang maaari nating isipin, na hindi pa nakatikim ng gayong mga kalupitan. Ngunit sa iyong dakilang pag-ibig at awa, ibuhos mo ang iyong lakas at suportahan sila ng iyong mapagmahal na kabaitan at malambing na awa. Naway makita ng bawat isa sa iyo ang lalim ng kapayapaan at kapahingahan na kailangan ng kanilang kaluluwa. Ama, sila ang iyong mga anak at ang aming mga kapatid. Hawakan mo sila ng malapitan sa palad ng iyong mapagmahal na mga kamay. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ang aming mapagbiyayang Diyos at Hari sa langit, kung paano namin iniibig at pinagpapala ka sa biyayang ibinubuhos mo sa iyong mga anak araw-araw. Salamat sa iyo na kami ay iyong mga anak at pinili mong magpakumbaba ng iyong sarili sa pamamagitan ng pagpunta sa lupa upang mamatay sa isang malupit na kamatayan sa isang krus, upang kami ay mabuhay sa langit na kasama mo para sa lahat ng kawalang hanggan. Panginoon, kami ay pumupunta sa iyo na namamagitan para sa aming naghihirap na mga kapatid na babae at kapatid na lalaki na naidulot na lumakad sa landas ng pag-uusig at sakit alang-alang sa iyong pangalan. Magsigawa sa pamamagitan ng buhay ng bawat isa, upang sa pamamagitan nila ay maiangat ang iyong banal na pangalan, maging sanhi ng mga nagdudulot ng gayong sakit sa iyong katawan, sa simbahan, na dalhin sa lugar ng tunay na pagsisisi. Naway lumiko sila mula sa kanilang hindi makadiyos na mga paraan upang matuklasan ang isang tunay na paraan tungo sa tunay na kapatawaran ng kanilang mga kasalanan at buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Salamat sa tapat na patutuo ng mga mahal.
inuusig ng mga kapatid na babae at kapatid sa Panginoon. Panatilihin ang bawat isa sa ilalim ng iyong bandila ng pag-ibig. At naway ang iyong mga banal na anghel ay maglingkod sa lahat ng kanilang mga pangangailangan upang makilala nila ang iyong kapayapaan sa kanilang puso. Isang perpektong kapayapaan na ikaw lamang ang makapagbibigay. At Panginoon, ipinagdarasal namin na sa pamamagitan ng saksi sa buhay at patutuo ng bawat isa ay maluwalhati ka. Ipinapangako namin ang bawat isa sa iyong pangangalaga. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Pagmamahal sa Panginoong Jesus, nais kong ibigay ang aking buhay sa iyong mga kamay dahil ang aking buhay ay tila nahuhulog sa mga tahi at ako ay desperado. O Panginoon, hindi ko alam kung aling paraan ang liliko at hindi ko alam kung ano ang gagawin. At ako ay darating sa iyo na ipinagtapat ang aking pangangailangan sa iyo sa aking buhay at manalangin na patawarin mo ako sa aking pagmamataas sa pagsisikap na maging Diyos ng aking sariling pag-iral. Panginoon, ginawa ko akong sentro ng aking buhay at hindi ikaw. At ipinagdarasal kong tulungan mo akong magbago. Lord, hindi ko talaga alam kung paano umalis sa sarili ko. Hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin para makontrol mo ang buhay ko. Pero lumalapit ako sa iyo sa kababaang loob ng puso para aminin na wala akong magagawa sa sarili kong lakas at ipagtapat ang aking pangangailangan sa iyo sa aking buhay. Panginoon, ipinagdarasal ko na ang iyong biyaya at awa ay humantong at gabayan ako at kontrolin. Ngunit Panginoon, hinihiling ko rin na ituro mo sa akin kung paano isumite ang aking buhay sa iyo. Ipakita sa akin kung paano sumunod sa iyo araw-araw at turuan akong kung paano mamuhay sa espiritu at katotohanan. Tulungan mo ako, Panginoon, upang bigyan ng kontrol ang aking buhay sa iyo sa lahat ng paraan. At upang ang taong nais mong maging ako. Panginoon, na hindi ko sumuko sa akin at hiniling ko sa iyo na ituro mo sa akin ang iyong daan mula sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Panginoon, lumuluhod ako sa harap mo sa pagpapakumbabang pagpapapasok at nananalangin na sa iyong awa at kabaitan ay tutulungan mo akong bitawan na lamang ang lahat ng takot at alalahanin, problema at pagdududa, pagkakasala at pagkabigo na tila pumupuno sa aking puso at isipan ng madalas na sa loob ng isang araw. Puna ng aking nasasaktan na kaluluwa ng iyong pag-ibig at kapayapaan ay ipinagdarasal ko. Punan ang kahunggakan at sakit nagwawasak sa aking buhay. Panginoon, alam mo kung ano ang nasa puso ko at kung bakit ako dumadaan sa panahong ito ng takot at pag-aalala. Tulungan mo ako, Panginoon, upang kunin ang bawat pag-iisip na bihag upang ibigay ito sa iyo
habang ito ay bumangon sa aking isipan. At tulungan mo akong palitan ito ng mga kaisipan at mga kaisipan ng kasalutan na nagsasabi tungkol sa iyong kadakilaang kapangyarihan at kahangahangang kapangyarihan. Panginoon, sinasabi mo sa amin na isipin ng anumang bagay na kaibig-ibig at dalisay at banal at mabuti, at ipinagdarasal ko na tulungan mo akong ibaling ang mga mata ng aking puso kay Jesus at tumingin sa Kanya araw-araw. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Panginoong Jesus, ipinagdarasal ko na makalimutan mo ako ang mga bagay na nakaraan at tulungan akong magpatuloy. Alam kong nasa iyo ang aking pag-asa at ang aking kinabukasan. Tulungan mo akong huwag manahan sa mga nakaraang sakit at masasakit na alaala. At bigyan mo ako ng kakayahang kalimutan kung ano ang nasa likod at lumakad pasulong sa bawat bagong araw. Hawak ang iyong kamay. Panginoon, inilalabas ang lahat ng masasakit na alaala na mayroon ako sa iyo at nananalangin na tulungan akong i-renew ang aking pag-iisip araw-araw at ito ang aking mga iniisip sa Panginoong Hesukristo. Tulungan mo rin akong patawarin ang lahat ng nagdulot sa akin ng sakit upang sa pamamagitan ng iyong biyaya, tutulungan mo akong punuin ang aking puso ng bago at masayang mga kaisipan. Panginoon, naniniwala ako na ikaw ay naparito upang pagalingin ang mga wasak na puso at palayain ang mga bihag. Hugasan mo ang lahat ng masasakit na alaala na nagdudulot sa akin ng labis na sakit sa puso na aking ipinagdarasal. At palitan mo sila ng kagalakan ng aking kaligtasan na aking tinanggap kay Kristo Jesus na aking tagapagligtas, na aking inaalay sa iyo ng pagpapasalamat at papuri. Panginoon, naway ang mga salita ng aking bibig at ang lahat ng mga pag-iisip sa aking isipan ay nasala sa pamamagitan mo. At naway bumuo ako ng mga bagong alaala na pinatamis na kagandahan ng iyong persona. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mapagmahal na Ama, ipinagtapat ko na matagal ko nang sinusubukang ayusin ang mga bagay-bagay sa sarili kong buhay. Sa halip ay ibinigay nila sa iyo ang renta ng buhay ko. Panginoon, alam ko rin na sinisubukan kong dalhin ang mga alalahanin ng iba sa aking mga balikat at sa aking sariling lakas. Pati na rin ang pagharap sa aking sariling mga alalahanin at pagkabilisa, at Panginoon, halos masunog na ako. Ama, alam ko na hindi ko na ito magagawa pa at nais kong ibigay ang lahat sa iyo. Kung hindi, alam kong sasailalim ako at hindi ito ang iyong kalooban para sa aking buhay. Mangyaring pakinggan ang aking pagsusumamo at sumagip sa akin at patawarin mo ako sa pagsisikap na maging umaasa sa sarili sa halip na umasa sa Diyos. Salamat sa iyong maraming mahalagang pangako na tulungan at alivin kami at dalhin ang lahat ng mga pag-aalaga sa iyong mga balikat. Dinadala ko ngayon ng Panginoon. Nananalangin ako sa iyong mapagmahal na mga bisig at naway matuto akong sumunod
sa iyo at huwag subukang gawin ang lahat ng bagay sa aking sariling lakas. Salamat sa katotohanan na sapat na ang iyong biyaya at tulungan mo akong tunay na ilapit ito sa aking buhay mula sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Salamat, Ama, na si Kristo ay ang mabuting pastol ng mga tupa at na sa Kanya tayo ay may buhay at mayroon tayo nito sa malaking kasaganaan. Salamat na ibinigay ng Panginoong Hesus ang Kanyang buhay mula sa pamamagitan niya. Tayo ay magkaroon ng bago ng buhay at kapunuan ng buhay. At salamat sa iyo na siya ang nagmamalasakit sa bawat isa sa kanyang sarili at na walang anong bagay na makakaagaw sa atin mula sa kanyang kamay. Nagpapasalamat ako sa iyo sa anuman ang kahirapan o panganib na aking kinakaharap. Ang buhay ko kay Kristo ay isang napakaraming buhay na may walang hanggang kahinatnan. Salamat na kay Kristo lamang ang aking buhay ay may tunay na kahulugan at ipinagdarasal ko na ang buhay na nabubuhay ko ngayon sa katawan ng laman na ito ay may buhay sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na umibig sa akin at nagbigay ng kanyang sarili para sa akin. Ipinagdarasal ko na ang buhay na ito ay maging karangalan sa iyo sa pag-iisip, sa salita at gawa. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Ama, ikaw ang aking kuta at ang aking tirahan. Sa kanino ako nakakatagpo ng kapahingahan at kasiyahan. Bago ang mga bundok ay inilabas o ang lupa ay nabuo, ikaw at palagi at magiging walang hanggan ako. Mula sa walang hanggang na walang hanggan. Mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. Sapagkat walang Diyos na katulad mo, ang iyong karunungan ay hindi maunahan at ang iyong mapagmahal na kabaitan ay bago tuwing umaga. Ano ang tao na ikaw ay maalalahanin sa kanya kapag ang 1,000 edad sa iyong paningin ay isang araw lamang sa iyong ekonomiya? Sapagkat ang haba ng ating buhay ay natangay sa isang sandali sa oras at mabilis na pumanaw tulad ng hamog sa umaga. At gayon paman, ikaw ay nagdala ng kawalang hanggan sa puso ng tao at hininga ang iyong sariling buhay, hininga sa ating espiritu. Purihin ang iyong pangalan sapagkat kami ay natatakot at kamangha-mangha na ginawa at araw-araw ng aming buhay ay naka-schedule sa iyo at nakatala sa iyong aklat ng mga alaala. Alam mo ang aking mga iniisip at hinahanap ang mga landas na aking tinatahak at ang lahat ng aking mga paraan ay alam mo. Tulungan mo akong mamuhay na gaya mo at gawin lamang ang mga bagay na nakalulugod sa iyong paningin. Naway patakbuhin ko ang lahi ng buhay na itinakda sa harap ko at ingatan ang aking mga mata kay Jesus sa bawat sandali upang matupad ko ang iyong kalooban para sa aking buhay sa iyong papuri at kaluwalhatian. Hinilong ko ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sa pangalan niya, Amen.
Paano ko pinupuri ang iyong pangalan na nalalaman na sa iyo ay buhay at liwanag, at na ako ay binigyan ng libreng kaloob ng buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Panginoon, alam ko na walang anuman sa akin na nararapat sa pahalagang kaloob na ito ng biyaya na sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa Panginoong Hesus. Ngunit tiyak na karapat-dapat ka sa aking walang hanggang pagsamba. Papuri at pasasalamat, para sa iyo lamang ang karapat-dapat. Panginoon, alam ko na bilang iyong anak, ako ay tinawag na maging sa mundo, ngunit hindi upang maging isang bahagi ng mundo, at na ako ay tinawag upang mabuhay sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng paningin, upang magtiwala lamang sa iyong salita dahil ang iyong salita ay katotohanan. Ipinagdarasal ko na ganap kong italaga ang aking buhay sa iyo, espiritu, kaluluwa at katawan, at bigyan ka ng karangalan dahil sa iyong banal na pangalan. Hanapin mo ang aking puso, Panginoon, ay nananalangin ako, at kilalanin ko sa akin ang anumang lugar ng kawalang ingat, pagmamataas, pagkamakasarili, kawalang interes o maling pag-iisip na kailangang itama. Bigyan mo ako ng tamang espiritu ng pagpapakumbaba, manalangin ako. At akayin mo ako sa mga landas ng katuwiran, sa lubos na pag-asa sa iyo sa lahat ng mga araw ng aking buhay. Ito ay hiniling ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama, nabubuhay tayo sa isang mundo na may bahid ng kasalanan at isang mundo na nagiging mas masama. Ngunit nagpapasalamat ako sa iyo na ako ay ginawang bagong nilikha kay Kristo at nagbigyan ng bagong buhay sa Kanya. Nagpapasalamat ako sa iyo na sa kabila ng mga paghihirap na kinakaharap ko sa makasalanang mundong ito, na tumatanggi sa Diyos, na ang aking panoob na tao ay nababago araw-araw sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong mananahan na banal na Espiritu. Pinupuri ko at pinapasalamatan kita na bagaman ang mortal na katawan na ito ay namamatay at balang araw ay mamamatay, na kay Kristo ako ay nabigyan ng buhay ng walang hanggan, at ako ay nakabango na may mga pakpak ng agila at nagtagumpay sa lahat ng mga paghihirap sa pamamagitan ng kanyang sapat na lakas. Panatilihin na mula sa pagiging conform sa pattern ng mundong ito, at tulungan akong mamuhay sa bago ng buhay hanggang sa katapusan ng aking buhay. Ipinagdarasal ko na ako ay mabago sa pamamagitan ng pagpapanibago ng aking isip at pinasagana upang subukan at aprobahan kung ano ang mabuti, kasiyasiya at perpektong kalooban ng Diyos. Sa lahat ng sinasabi at ginagawa ko para sa Kanyang maging lahat ng papuri at kaluwalhatian. Amen. Salamat, Panginoon. Sa krus ng Kalbaryo kami ay niligtas sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo, para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. At salamat, Ama, na dahil sa Kanyang kaluwalhatian, pagkabuhay na mag-uli, ay nabigyan din kami ng bagong buhay kay Kristo.
ang kapunuan ng kanyang buhay sa atin, ang masaganang buhay ni Kristo sa loob, ang pag-asa ng kaluwalhatian. Salamat sa iyo na ang tibo ng kamatayan ay naalis magpakailanman ng si Kristo na bumangon muli sa mga patay at dahil siya ay nabubuhay. Tayo rin ay mabubuhay kasama niya sa langit ng walang hanggan. Salamat na ang kapangyarihan ni Satanas ay ganap na nahadlangan sa wakas at minsan para sa lahat, at na sa kanya ay mayroon akong muling nabuhay ni Kristo bilang aking bahagi. Tulungan mo ako na manalangin ako upang mabuhay ang muling nabuhay kay Kristo. Pigilan mo akong lumakad ayon sa takbo ng sanglibutang ito. Ngunit sa espiritu at katotohanan, naway ibigay ko ang aking buhay sa patnubay ng banal na espiritu at ipakita ang aking katawan bilang isang buhay na hain, banal at katanggap-tanggap sa iyo. Salamat, Ama, na hindi ko muli tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa takot, kundi natanggap ko ang iyong espiritu ng pag-aampon na kung saan ay matatawag kitang Aba, Ama. Salamat na bagaman ako ay dating malayo sa iyo, ako ay napalapit sa dugo ni Kristo Jesus at tinanggap ang maluwalhating kaloob na ito ng kaligtasan. Ipinagdarasal ko iyon sa kanyang kapangyarihan. Maaari kong mabuhay ang nabuhay na mag-uli sa espiritu at katotohanan. Sa iyong papuri at kaluwalhatian, sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Panginoon, ang plano ko ay umalis sa bahay tulad ng alam ko na ako ay nagiging isang alisan ng tubig sa aking mga magulang sa mga mahihirap na oras, at nais kong masuportahan ang aking sarili at tulungan sila sa anumang paraan na magagawa ko. Bigyan mo ako ng makahanap ng tamang lugar upang mabuhay at magbigay ng magandang trabaho para sa akin na ipinagdarasal ko. At Panginoon, mangyaring tulungan ako na makaalis sa parang hindi nararamdaman ng aking mga magulang na iniwan ko sila. Ngunit sa halip na ito ang pinakamagandang bagay para sa ating lahat. Salamat sa aking mga magulang na parehong naging suporta at pampatibay loob sa akin sa buong buhay ko. Gusto kong pasalamatan ka, Panginoon, para sa kanilang dalawa. Dalangin ko na maaari kong parangalan sila sa aking hinaharap na landas. Salamat, Lord. Salamat. Amen. Panginoong Jesus, ang mundo ay puno ng malungkot na mga tao na pagod at nabibigatan, nag-iisa at nagdadalamhati. Maging mabait sa bawat nananakit na kaluluwa ay nananalangin ako. Hinihiling ko na marami ang makakahanap na kanilang kaaliwan at tulungan sa iyo, na naparito sa lupa upang dalhin ang aming mga pasanin, pagalingin ang aming pag-asira at palayain kami sa pagkaalipin sa buhay. Salamat na ikaw ay ipinangako upang bigyan ang iyong mahalagang kapahingahan at perpektong kapayapaan sa lahat ng tumitingin sa iyo. Ganapin ang iyong maraming pangako sa mga nag-iisa at nagdadalamhati na nanalangin ako. Palayain ang mga nag-iisa sa mga pamilya
gaya ng ipinag-utos ng iyong salita, at pangunahan ang mga bilanggo sa pag-awit. At Panginoon, ipinangako mo na kahit na tinalikuran tayo ng ina, ama at lahat ng ating mga mahal sa buhay, hindi mo kami iiwan o pababayaan. Salamat sa maraming mahalagang pangako na lalo na para sa mga nag-iisa, at ipinagdarasal ko na makikilala mo ang bawat isa sa kanilang punto ng pangangailangan. Hinihiling ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon, nakakaramdam ako ng labis na kalungkutan sa mga oras na ako ay nagiging mas higit na nalulumbay. Nalaman ko na sinusubukan kong punan ang aking buhay ng mga aktibidad at tao na hindi tumutugon sa ugat ng isyu ng iyong kalungkutan o kung ano ang aking pinagdadaanan, at na nag-iiwan sa akin ng higit na depresyon. Panginoon, alam ko na ipinangako mong tutulungan ang mga nagdurusa at palayain ang lahat ng nag-iisa sa mga pamilya. Ipinagdarasal ko na gawin mo iyon sa aking buhay upang muli kong matuklasan ang kagalakan ng aking kaligtasan at mapagtagumpayan ang depresyon na madalas na humahampas sa akin. Kapag nalaman kong nag-iisa ako at walang makakausap, ipinangako mo na tutulungan mo ako, ang mga nagdurusa, at aliwin ang mga nasasaktan. Ibalik mo ang iyong kagandahang loob sa akin. Sa oras na ito ay nananalangin ako. Aliwin mo ang aking nasasaktan na kaluluwa at pagpapanibago ng tamang espiritu sa loob ko. Ito ay hiniling ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung paanong nagpapasalamat ako sa iyo, Ama sa langit, na nandyan ka sa lahat ng oras at nangakong hindi ako iiwan o pababayaan. Anong malaking kaaliwan ang malaman na kahit nasaan ako o kung ano ang aking ginagawa, maaari akong tumawag sa iyo araw o gabi. Alam na ang iyong mga taenga ay laging bukas sa aking pag-iyak para sa tulong. Panginoon, alam mo na may mga pagkakataon na nararamdaman kong labis akong nag-iisa. Pakiramdam ko ay walang nakakaalam, na tila naiintindihan o kahit nagmamalasakit. Napagtanto ko na lahat sila ay may sariling mga problema at interes. Ngunit kahit na ang mga pinakamalapit sa akin ay tila hindi ako naiintindihan o nagpapakita ng anumang interes sa akin. Panginoon, alam ko na bahagi ng problema ay ang pagtutuon ko ng pansin sa aking sarili at sa aking sariling mga pangangailangan. Sa halip na mapagtanto na maraming iba pang mga tao ang malamang na nakakaramdam na halos kapareho ko at walang makakausap at walang nakakaunawa sa kanila. Tulungan mo akong Panginoon na ibaling ang mga mata ng aking puso sa iyo sa bawat sandali ng araw at palayo sa aking sarili. Alam na ikaw lamang ang makapagbibigay ng pakikisama at pagpapalagayang loob sa aking hinahangad. At ikaw lamang ang makapagpapabaha sa iyong perpektong kapayapaan sa aking puso at ihayag ang iyong sarili sa akin sa bago at espesyal na paraan. Salamat sa pagiging aking mga aliw
at tagapayo. Ipinagdarasal ko na mapalapit ako sa iyo sa parang hindi ko nakikilala noon, upang ang iyong kaginhawaan at biyaya ay dumaloy sa akin sa iba na dumaranas ng katulad na kalungkutan. Ito ay hiniling ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon, hinihiling ko sa iyo na ipakita sa akin kung paano lupigin ang kalungkutan na ito. Tulungan mo ako hindi lamang upang makayanan ang kalungkutan, kundi upang lupigin ito. Alam ko na sinasabi mo na ikaw ay kasama namin sa lahat ng oras, at na ikaw ay nangako na hindi kailanman iiwan sa amin o pabayaan kami. At naniniwala ako na ang iyong salita ay totoo. Tulungan mo akong umangat sa lahat ng negatibong damdamin dulot ng kalungkutan at lahat ng negatibong elemento na kasama nito. Ipinagdarasal ko na maaari kong yakapin ang aking kalungkutan sa paraang paparangalan ka ng aking buhay, at nagiging pampatibay loob sa akin na maaaring naharap sa katulad ng malungkot na damdamin. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ako'y naparito sa iyo, Ama sa langit, sa panahon ng malaking kalungkutan at sakit, at nananalangin para sa iyong kagalingan sa aking buhay at sapat na biyaya upang harapin sa bawat araw. Hinihiling ko ang iyong kaginhawaan at kapayapaan, lalo na sa mga sandaling iyon ng matinding kalungkutan, kapag pakiramdam ko ay hindi kapani-paniwalang nag-iisa at walang magawa. Nais kong isang tao lamang ang magpakita ng kaunting pagmamahal at pangangalaga, ngunit ang mga taong kilala ko ay masyadong abala sa kanilang sariling buhay upang mapansin ang matinding sakit ng aking pinagdadaanan. Tulungan mo akong huwag maging mapait sa kanilang kawalan ng pagmamahal. Bagkus gamitin ko ito para hubugin ako sa taong kilala kong gusto mo akong maging. Panginoon, salamat Panginoon na kahit sino pa man ang tumalikod sa akin o magpakita ng kawalang interes sa aking buhay, na ikaw ay isang tapat at naging naroroon na kaibigan na nangako na hindi ako iiwan o pababayaan. At anuman ang mga paghihirap o problema ko, harapin. Lagi kang nandyan para magmahal at magmalasakit at suportahan ang iyong sapat na biyaya. Hawakan ang puso ng lahat ng mga taong gusto sa akin ay nakaharap sa kalungkutan. Umaliwin ang lahat ng aming mga puso, bigyan mo kami ng kagalakan ng iyong kaligtasan at tulungan kaming lahat na tumingin kay Jesus sa mga oras na iyon ng kalungkutan. Ipinagdarasal ko na tulungan mo kaming lumago sa biyaya upang tayo ay makapagpakita ng kaaliwan at tulong sa iba na naharap sa mga panahon ng matinding kalungkutan at sakit. Ito ay hinihiling ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon, maraming salamat sa kaloob mong trabaho ngayong araw na ito. Nagdudulot po ito sa akin ng laksang biyaya upang maalala ko na ikaw ang sadyang lumilikha ng lahat ng bagay, at upang makita ko ang walang hanggan mong kapangyarihan. Dasal ko po
na sana'y maging daan ako nitong kabutihan at ng pagkakaisa sa ibang kasamahan ko at magkaroon ako ng layunin na magbubuklod sa amin patungo sa magandang kinabukasan ng aming sarili, ng aming kumpanya, ng aming bansa at ng buong sansinukuban. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Panalangin bago mag-umpisa ang trabaho. Ama naming banal at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa isang masaganang buhay at malusog na katawan ang iyong ibinigay sa amin. Maraming salamat sapagkat binigyan naman ninyo kami ng panibagong araw at pagkakataon na muli naming magampanan ang aming trabaho sa araw-araw. Dalangin ko po, Ama, na gabayan niyo po ako at ang aming pinagtatrabahuan sa araw na ito. Tulungan mo po kami na maisakatuparan namin ng maayos, matagumpay at puno ng pagmamahal ang aming responsibilidad sa araw-araw. Ama, kayo po ang manguna sa aking gawain sa araw na ito. Akin pong inaalay ang aking trabaho sa iyo, Ama. Gagawin ko po ang aking trabaho nang naaayon sa iyong kalooban. Tulungan mo po ako na magawa ko ang aking mga gawain ng kalugod-lugod sa inyo. Ama, ako po ay humihingi ng kapatawaran sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Linisin mo po ang aming puso ng iyong banal na dugo. Maraming salamat po sa patuloy na pag-ingat nyo sa akin, kasama ng aking pamilya at mga mahal sa buhay. Tunay kang dakila, Ama. Ikaw lamang ang aming Diyos at Hari na tagapagligtas magpakailanman. Amen. Panalangin sa paghingi ng kapatawaran. Panginoon naming Diyos, patawarin mo kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Patawarin mo rin kami sa aming pagkukulang sa iyo, sa aming kapwa, sa aming pamilya at mga mahal sa buhay. Pinipilit po naming maging malakas sa araw-araw upang mapaglabanan ang mga kaway ng kamay ng kasamaan. Patawarin mo po kami sa paminsan-minsang pagtalikod namin sa iyong mga kautusan. Humihingi po kami ng kapatawaran sa inyong harapan sa mga nagagawa naming kasinungalingan ng aming dila. Patawad po sa pagkakaroon ng maruming pag-iisip at puso. Patawad po sa pagtangging tumulong sa mga nangangailangan. Naway pahintulutan mo kami na magkaroon ng malinis na dibdib at kalooban, gayon din ang isip at diwa upang makasunod sa iyong nilalakaran. Panginoon, gawaran mo kami ng mapagpatawad mong kadakilaan at bigyan mo kami ng matibay na paninindigan upang itakwil ang kasamaan. Bigyan mo rin kami ng matatag na pananampalataya upang maging matibay sa mga tukso na dumarating at darating sa aming buhay. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas at Diyos. Amen. O Panginoon, dinadala namin ang kanilang mga anak
alam na ang mga bata ay maaaring abusuhin at hindi tratuhin at gamitin bilang mga pawn upang maging sanhi ng kanilang mga magulang na mawala ng malay sa kanilang pananampalataya. Bantayan at protektahan ang lahat ng maliliit na ito. Panatilihin ang bawat isa mula sa anumang pangmatagalang psikolohikal na pinsala, emosyonal na sakit o damdamin ng mapait. Lahat kayo ay umuusig sa mga Kristiyano sa napakaraming bahagi ng mundo at lalo kaming naghiganti sa maaaring magresulta mula sa mga kalupitan na kinakailangan nilang pagdaanan at masaksihan. Protektahan ang bawat buhay na aming ipinagdarasal at hinihiling namin na makialam ka sa anumang mga pagtatangka na dukutin ang mga anak ng mga Kristiyano at ilantad sila sa sapilitang corrective teaching o child labor camp. Panginoon, ikaw ang nagsabi, hayaan ang maliliit na bata na lumapit sa akin at huwag mo silang pagbawalan. Ipinagdarasal ko na ang bawat bata na nakakaranas ng ilang uri ng pag-uusig laban sa kanilang pananampalataya ay iingatan at protektahan mo, at sa wakas ay dalhin sa iyong walang hanggang kaharian kung saan ang bawat luha at lahat ng sakit ay mapapawi magpakailanman. Amen. Ang aming Panginoon at ang Diyos sa langit na nagdusa at dumugo at namatay sa ilalim ng kagulat-gulat na mga kalagayan at muling bumangon sa pagiging bago ng buhay. Inilalagay namin sa harap mo ang lahat ng mga mananampalataya kay Kristo na para sa iyong kapakanan ay dumadaan sa mga gawa ng puot at hindi pagpaparaan na nananalasa sa buhay ng napakaraming Kristiyano ngayon at sa napakaraming iba't ibang bahagi ng mundo. Kaginhawaan sa iyong biyaya lahat ng nakakaranas ng puot at hindi pagpaparaan ng kanilang mga kapwa-tao at bigyan sila ng biyaya at lakas upang harapin ang anumang kasamaan na ginagawa laban sa kanila. Ipinagdarasal namin yaong mga nang-aapi sa ating mga kapatid ng may habag at awa. Ipaalam sa lahat ng nagdurusa ang iyong espesyal na pagiging malapit sa lahat ng mga pakikibaka na kanilang pinagdadaanan. Magbigay para sa kanilang mga pangangailangan ng katawan at suportahan ang kanilang espiritu ng iyong makalangit na biyaya. Punan ang kanilang mga puso ng pag-asa. Alam na ikaw ay kasama nila sa lahat ng bagay at hinding-hindi sila iiwan o pababayaan. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin tayo. Amen. Mapagmahal, Panginoon, nakatira kami sa isang masamang mundo at alam na ikaw ay babalik sa lalong madaling panahon para sa iyong simbahan. Sumama ka sa lahat ng mga nagdurusa ng pag-uusig sa mga kamay ng napakarami na sisira sa katotohanan ng iyong salita. Tulungan ang bawat lalaki at babae na dumaranas ng ilang uri ng pag-uusig ngayon.
Naway bantayan at gabayan at hikayatin mo ang bawat isa nasaan man sila. Bigyan sila ng lakas upang manatiling matatag sa kanilang pananampalataya sa kabila ng anumang pisikal, damdamin o psychological na sakit na maaaring kailanganin nilang tiisin para sa kapakanan ni Hesukristo. Protektahan at panatilihin ang bawat isa mula sa pinsala at panganib na stalks kanilang landas. Itago mo sila sa ilalim ng anino ng iyong pakpak at suportahan at palakasin mo sila sa mga pagsubok na kanilang sasailalim. Hayaan ang iyong kapayapaan at kagalakan at pag-ibig na maghari sa kanilang mga puso at tulungan silang lumakad ng mapagpakumbaba sa harap mo habang kinikilala nila ang mga pagdurusa na tiniis ng Panginoong Hesus para sa kanila. At si Ama, nawa ang kanilang buhay at posibleng kanilang kamatayan ay maging isang mabungang saksi. Naway ang binhi ng iyong pag-ibig ay itanim sa puso ng kanilang mga mang-uusig upang ang kanilang buhay ay magbunga ng maraming bunga. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin tayo. Amen. Mapagmahal na Panginoon, itinataas namin ang ating mga kapatid na inuusig sa napakaraming lugar sa ating mundo at sa napakaraming hindi makataong paraan. Panginoon, itinataas natin ang lahat ng mga bagong convert, lahat ng mga tumanggap sa Panginoong Hesus bilang kanilang tagapagligtas. Alam na kailangan nilang harapin ang posibleng pagtanggi at maging ang pag-uusig mula sa pamilya, mga kaibigan at mga komunidad kung saan sila nakatira. Gabayan at protektahan ang mga ito, manalangin kami mula sa lahat ng mga assaults ng kaaway sa katawan, kaluluwa at espiritu. Panginoon, hinihiling namin sa iyo na ilayo mo sila sa kapahamakan at ibigay ang lahat ng kailangan nila upang mapanatili ang kanilang buhay. At Ama, mangyaring ibigay ang espiritual na pagkain na kailangan nilang lumaki sa iyo at tumanda sa kanilang pananampalataya upang ang kanilang tiwala sa iyo ay maging malakas at sila ay makatiis sa nagniningas na mga darts ng kaaway. Bigyan mo sila ng lakas ng loob na harapin ang hinaharap. Alam na ikaw ay kasama nila at sa kanila. At Ama, nagpapasalamat kami sa iyo na ikaw ay nagpapalago ng iyong iglesia kasama ang mga mahal na bagong nagbabalik loob kay Kristo. Sumama ka sa kanila lagi, akong nagdarasal. Amen. Mapagmahal na Ama, inilalagay ko ang bawat isa sa iyong mga anak na nagdurusa bilang resulta ng pag-uusig sa bilangguan o sa mga kampo ng mahirap na paggawa. Ama Diyos, mangyaring maging napakalapit sa bawat isa na nakakulong sa bilangguan para sa kanilang pananampalataya at ibuhos ang iyong nagliligtas buhay na biyaya sa bawat buhay at puso. Naway ang iyong banal na espiritu ay tumagos sa kanilang pagkatao sa iyong kapayapaan,
na higit sa lahat ng pangunawa. At naway ang iyong pag-asa ay magpainit sa kanilang masakit na mga puso. Alam na sila ay makakalapit sa iyo at na ikaw ay kasama nila sa kakilakilabot na pagsubok ng kanilang pinagdadaanan. Hikayatin sila ng isang pakiramdam ng iyong pagiging malapit at presensya. At naway ang iyong mga banal na anghel ay maglingkod sa mga espiritu na pumapalibot at sumusuporta sa kanila sa bawat sandali ng araw at gabi. Panginoon, sigurado ako na ang mga pagdududa at takot na bumabaha sa kanilang isipan sa panahon ng kanilang paghuli ay dapat na nakakagulat at higit pa sa kung ano ang maaari nating isipin, na hindi pa nakatikim ng gayong mga kalupitan. Ngunit sa iyong dakilang pag-ibig at awa, ibuhos mo ang iyong lakas at suportahan sila ng iyong mapagmahal na kabaitan at malambing na awa. Naway makita ng bawat isa sa iyo ang lalim ng kapayapaan at kapahingahan na kailangan ng kanilang kaluluwa. Ama, sila ang iyong mga anak at ang aming mga kapatid. Hawakan mo sila ng malapitan sa palad ng iyong mapagmahal na mga kamay. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ang aming mapagbiyayang Diyos at Hari sa langit, kung paano namin iniibig at pinagpapala ka sa biyayang ibinubuhos mo sa iyong mga anak araw-araw. Salamat sa iyo na kami ay iyong mga anak at pinili mong magpakumbaba ng iyong sarili sa pamamagitan ng pagpunta sa lupa upang mamatay sa isang malupit na kamatayan sa isang krus, upang kami ay mabuhay sa langit na kasama mo para sa lahat ng kawalang hanggan. Panginoon, kami ay pumupunta sa iyo na namamagitan para sa aming naghihirap na mga kapatid na babae at kapatid na lalaki na naidulot na lumakad sa landas ng pag-uusig at sakit alang-alang sa iyong pangalan. Magsigawa sa pamamagitan ng buhay ng bawat isa, upang sa pamamagitan nila ay maiangat ang iyong banal na pangalan, maging sanhi ng mga nagdudulot ng gayong sakit sa iyong katawan, sa simbahan, na dalhin sa lugar ng tunay na pagsisisi. Naway lumiko sila mula sa kanilang hindi makadiyos na mga paraan, upang matuklasan ang isang tunay na paraan tungo sa tunay na kapatawaran ng kanilang mga kasalanan at buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Salamat sa tapat na patutuo ng mga mahal. Inuusig ng mga kapatid na babae at kapatid sa Panginoon. Panatilihin ang bawat isa sa ilalim ng iyong bandila ng pag-ibig. At naway ang iyong mga banal na anghel ay maglingkod sa lahat ng kanilang mga pangangailangan upang makilala nila ang iyong kapayapaan sa kanilang puso. Isang perpektong kapayapaan na ikaw lamang ang makapagbibigay. At Panginoon, ipinagdarasal namin na sa pamamagitan ng saksi sa buhay at patutuo ng bawat isa
ay maluwalhati ka. Ipinapangako namin ang bawat isa sa iyong pangangalaga. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Pagmamahal sa Panginoong Jesus, nais kong ibigay ang aking buhay sa iyong mga kamay dahil ang aking buhay ay tila nahuhulog sa mga tahi at ako ay desperado. O Panginoon, hindi ko alam kung aling paraan ang liliko at hindi ko alam kung ano ang gagawin. At ako ay darating sa iyo na ipinagtapat ang aking pangangailangan sa iyo sa aking buhay at manalangin na patawarin mo ako sa aking pagmamataas sa pagsisikap na maging Diyos ng aking sariling pag-iral. Panginoon, ginawa ko akong sentro ng aking buhay at hindi ikaw. At ipinagdarasal kong tulungan mo akong magbago. Lord, hindi ko talaga alam kung paano umalis sa sarili ko. Hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin para makontrol mo ang buhay ko. Pero lumalapit ako sa iyo sa kababaang loob ng puso para aminin na wala akong magagawa sa sarili kong lakas at ipagtapat ang aking pangangailangan sa iyo sa aking buhay. Panginoon, ipinagdarasal ko na ang iyong biyaya at awa ay humantong at gabayan ako at kontrolin. Ngunit Panginoon, hinihiling ko rin na ituro mo sa akin kung paano isumite ang aking buhay sa iyo. Ipakita sa akin kung paano sumunod sa iyo araw-araw at turuan akong kung paano mamuhay sa espiritu at katotohanan. Tulungan mo ako, Panginoon, upang bigyan ng kontrol ang aking buhay sa iyo sa lahat ng paraan at upang ang taong nais mong maging ako. Panginoon, na hindi ko sumuko sa akin at hiniling ko sa iyo na ituro mo sa akin ang iyong daan mula sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Panginoon, lumuluhod ako sa harap mo sa pagpapakumbabang pagpapapasok at nananalangin na sa iyong awa at kabaitan ay tutulungan mo akong bitawan na lamang ang lahat ng takot at alalahanin, problema at pagdududa, pagkakasala at pagkabigo na tila pumupuno sa aking puso at isipan ng madalas na sa loob ng isang araw. Puna ng aking nasasaktan na kaluluwa ng iyong pag-ibig at kapayapaan ay ipinagdarasal ko. Punan ang kahunggakan at sakit nagwawasak sa aking buhay. Panginoon, alam mo kung ano ang nasa puso ko at kung bakit ako dumadaan sa panahong ito ng takot at pag-aalala. Tulungan mo ako, Panginoon, upang kunin ang bawat pag-iisip na bihag upang ibigay ito sa iyo habang ito ay bumangon sa aking isipan. At tulungan mo akong palitan ito ng mga kaisipan at mga kaisipan ng kasalutan na nagsasabi tungkol sa iyong kadakilaang kapangyarihan at kahangahangang kapangyarihan. Panginoon, sinasabi mo sa amin na isipin ng anumang bagay na kaibig-ibig at dalisay at banal at mabuti at ipinagdarasal ko na tulungan mo akong ibaling ang mga mata ng aking puso kay Jesus at tumingin sa Kanya araw-araw. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen.
Panginoong Jesus, ipinagdarasal ko na makalimutan mo ako ang mga bagay na nakaraan at tulungan akong magpatuloy. Alam kong nasa iyo ang aking pag-asa at ang aking kinabukasan. Tulungan mo akong huwag manahan sa mga nakaraang sakit at masasakit na alaala. At bigyan mo ako ng kakayahang kalimutan kung ano ang nasa likod at lumakad pasulong sa bawat bagong araw. Hawak ang iyong kamay. Panginoon, inilalabas ang lahat ng masasakit na alaala na mayroon ako sa iyo at nananalangin na tulungan akong i-renew ang aking pag-iisip araw-araw at ito ang aking mga iniisip sa Panginoong Hesukristo. Tulungan mo rin akong patawarin ang lahat ng nagdulot sa akin ng sakit upang sa pamamagitan ng iyong biyaya, tutulungan mo akong punuin ang aking puso ng bago at masayang mga kaisipan. Panginoon, naniniwala ako na ikaw ay naparito upang pagalingin ang mga wasak na puso at palayain ang mga bihag. Hugasan mo ang lahat ng masasakit na alaala na nagdudulot sa akin ng labis na sakit sa puso na aking ipinagdarasal. At palitan mo sila ng kagalakan ng aking kaligtasan na aking tinanggap kay Kristo Jesus na aking tagapagligtas, na aking inaalay sa iyo ng pagpapasalamat at papuri. Panginoon, naway ang mga salita ng aking bibig at ang lahat ng mga pag-iisip sa aking isipan ay nasala sa pamamagitan mo. At naway bumuo ako ng mga bagong alaala na pinatamis na kagandahan ng iyong persona. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mapagmahal na Ama, ipinagtapat ko na matagal ko nang sinusubukang ayusin ang mga bagay-bagay sa sarili kong buhay. Sa halip ay ibinigay nila sa iyo ang renta ng buhay ko. Panginoon, alam ko rin na sinisubukan kong dalhin ang mga alalahanin ng iba sa aking mga balikat at sa aking sariling lakas. Pati na rin ang pagharap sa aking sariling mga alalahanin at pagkabilisa at Panginoon, halos masunog na ako. Ama, alam ko na hindi ko na ito magagawa pa at nais kong ibigay ang lahat sa iyo. Kung hindi, alam kong sasailalim ako at hindi ito ang iyong kalooban para sa aking buhay. Mangyaring pakinggan ang aking pagsusumamo at sumagip sa akin at patawarin mo ako sa pagsisikap na maging umaasa sa sarili sa halip na umasa sa Diyos. Salamat sa iyong maraming mahalagang pangako na tulungan at alawin kami at dalhin ang lahat ng mga pag-aalaga sa iyong mga balikat. Dinadala ko ngayon ng Panginoon, nananalangin ako sa iyong mapagmahal na mga bisig at naway matuto akong sumunod sa iyo at huwag subukang gawin ang lahat ng bagay sa aking sariling lakas. Salamat sa katotohanan na sapat na ang iyong biyaya at tulungan mo akong tunay na ilapit ito sa aking buhay mula sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Salamat Ama na si Kristo ay ang mabuting pastol ng mga tupa at na sa Kanya tayo ay may buhay at mayroon tayo nito sa malaking kasaganaan. Salamat na ibinigay ng Panginoong Jesus ang Kanyang buhay mula sa pamamagitan niya. Tayo ay magkaroon ng bago ng buhay
at kapunuan ng buhay. At salamat sa iyo na siya ang nagmamalasakit sa bawat isa sa kanyang sarili at na walang anong bagay na makakaagaw sa atin mula sa kanyang kamay. Nagpapasalamat ako sa iyo sa anuman ang kahirapan o panganib na aking kinakaharap. Ang buhay ko kay Kristo ay isang napakaraming buhay na may walang hanggang kahihinatnan. Salamat na kay Kristo lamang ang aking buhay ay may tunay na kahulugan at ipinagdarasal ko na ang buhay na nabubuhay ko ngayon sa katawan ng laman na ito ay may buhay sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na umibig sa akin at nagbigay ng kanyang sarili para sa akin. Ipinagdarasal ko na ang buhay na ito ay maging karangalan sa iyo sa pag-iisip, sa salita at gawa. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Ama, ikaw ang aking kuta at ang aking tirahan. Sa kanino ako nakakatagpo ng kapahingahan at kasiyahan. Bago ang mga bundok ay inilabas o ang lupa ay nabuo, ikaw at palagi at magiging walang hanggan ako. Mula sa walang hanggang na walang hanggan. Mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. Sapagkat walang Diyos na katulad mo, ang iyong karunungan ay hindi maunahan at ang iyong mapagmahal na kabaitan ay bago tuwing umaga. Ano ang tao na ikaw ay maalalahanin sa kanya kapag ang 1,000 edad sa iyong paningin ay isang araw lamang sa iyong ekonomiya? Sapagkat ang haba ng ating buhay ay natangay sa isang sandali sa oras at mabilis na pumanaw tulad ng hamog sa umaga. At gayon paman, ikaw ay nagdala ng kawalang hanggan sa puso ng tao at hininga ang iyong sariling buhay, hininga sa ating espiritu. Purihin ang iyong pangalan sapagkat kami ay natatakot at kamangha-mangha na ginawa at araw-araw ng aming buhay ay naka-schedule sa iyo at nakatala sa iyong aklat ng mga alaala. Alam mo ang aking mga iniisip at hinahanap ang mga landas na aking tinatahak at ang lahat ng aking mga paraan ay alam mo. Tulungan mo akong mamuhay na gaya mo at gawin lamang ang mga bagay na nakalulugod sa iyong paningin. Naway patakbuhin ko ang lahi ng buhay na itinakda sa harap ko at ingatan ang aking mga mata kay Jesus sa bawat sandali upang matupad ko ang iyong kalooban para sa aking buhay sa iyong papuri at kaluwalhatian. Hinilong ko ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sa pangalan niya, Amen. Paano ko pinupuri ang iyong pangalan na nalalaman na sa iyo ay buhay at liwanag at na ako ay binigyan ng libreng kaloob ng buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Panginoon, alam ko na walang anuman sa akin na nararapat sa pahalagang kaloob na ito ng biyaya na sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa Panginoong Hesus. Ngunit tiyak na karapat-dapat ka sa aking walang hanggang pagsamba. Papuri at pasasalamat para sa iyo lamang ang karapat-dapat. Panginoon, alam ko na bilang iyong anak
Ako ay tinawag na maging sa mundo, ngunit hindi upang maging isang bahagi ng mundo, at na ako ay tinawag upang mabuhay sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng paningin, upang magtiwala lamang sa iyong salita dahil ang iyong salita ay katotohanan. Ipinagdarasal ko na ganap kong italaga ang aking buhay sa iyo, espiritu, kaluluwa at katawan, at bigyan ka ng karangalan dahil sa iyong banal na pangalan. Hanapin mo ang aking puso, Panginoon, ay nananalangin ako, at kilalanin ko sa akin ang anumang lugar ng kawalang ingat, pagmamataas, pagkamakasarili, kawalang interes o maling pag-iisip na kailangang itama. Bigyan mo ako ng tamang espiritu ng pagpapakumbaba, manalangin ako. At akayin mo ako sa mga landas ng katuwiran, sa lubos na pag-asa sa iyo sa lahat ng mga araw ng aking buhay. Ito ay hiniling ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama, nabubuhay tayo sa isang mundo na may bahid ng kasalanan at isang mundo na nagiging mas masama. Ngunit nagpapasalamat ako sa iyo na ako ay ginawang bagong nilikha kay Kristo at nagbigyan ng bagong buhay sa Kanya. Nagpapasalamat ako sa iyo na sa kabila ng mga paghihirap na kinakaharap ko sa makasalanang mundong ito, na tumatanggi sa Diyos, na ang aking panoob na tao ay nababago araw-araw sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong mananahan na banal na Espiritu. Pinupuri ko at pinapasalamatan kita na bagaman ang mortal na katawan na ito ay namamatay at balang araw ay mamamatay, na kay Kristo ako ay nabigyan ng buhay na walang hanggan, at ako ay nakabango na may mga pakpak ng agila at nagtagumpay sa lahat ng mga paghihirap sa pamamagitan ng kanyang sapat na lakas. Panatilihin ako mula sa pagiging conform sa pattern ng mundong ito, at tulungan akong mamuhay sa bago ng buhay hanggang sa katapusan ng aking buhay. Ipinagdarasal ko na ako ay mabago sa pamamagitan ng pagpapanibago ng aking isip at pinasagana upang subukan at aprobahan kung ano ang mabuti, kasiyasiya at perpektong kalooban ng Diyos. Sa lahat ng sinasabi at ginagawa ko para sa Kanyang maging lahat ng papuri at kaluwalhatian. Amen. Salamat, Panginoon. Sa krus ng Kalbaryo kami ay niligtas sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo, para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. At salamat, Ama, na dahil sa Kanyang kaluwalhatian, pagkabuhay na mag-uli, ay nabigyan din kami ng bagong buhay kay Kristo. Ang kapunuan ng Kanyang buhay sa atin, ang masaganang buhay ni Kristo sa loob, ang pag-asa ng kaluwalhatian. Salamat sa iyo na ang tibo ng kamatayan ay naalis magpakailanman nang si Kristo na bumangon muli sa mga patay, at dahil siya ay nabubuhay, tayo rin ay mabubuhay kasama niya sa langit ng walang hanggan. Salamat na ang kapangyarihan ni Satanas ay ganap na nahadlangan sa wakas at minsan para sa lahat, at na sa Kanya ay mayroon akong muling nabuhay na buhay ni Kristo bilang aking bahagi. Tulungan mo ako na manalangin ako
upang mabuhay ang muling nabuhay kay Kristo. Pigilan mo akong lumakad ayon sa takbo ng sanglibutang ito. Ngunit sa espiritu at katotohanan, naway ibigay ko ang aking buhay sa patnubay ng banal na espiritu at ipakita ang aking katawan bilang isang buhay na hain, banal at katanggap-tanggap sa iyo. Salamat, Ama, na hindi ko muli tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa takot, kundi natanggap ko ang iyong espiritu ng pag-aampon na kung saan ay matatawag kitang Aba, Ama. Salamat na bagaman ako ay dating malayo sa iyo, ako ay napalapit sa dugo ni Kristo Jesus at tinanggap ang maluwalhating kaloob na ito ng kaligtasan. Ipinagdarasal ko iyon sa kanyang kapangyarihan. Maaari kong mabuhay ang nabuhay na mag-uli sa espiritu at katotohanan. Sa iyong papuri at kaluwalhatian, sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Panginoon, ang plano ko ay umalis sa bahay tulad ng alam ko na ako ay nagiging isang alisan ng tubig sa aking mga magulang sa mga may hirap na oras at nais kong masuportahan ang aking sarili at tulungan sila sa anumang paraan na magagawa ko. Bigyan mo ako ng makahanap ng tamang lugar upang mabuhay at magbigay ng magandang trabaho para sa akin na ipinagdarasal ko. At Panginoon, mangyaring tulungan ako na makaalis sa parang hindi nararamdaman ng aking mga magulang na iniwan ko sila. Ngunit sa halip na ito ang pinakamagandang bagay para sa ating lahat. Salamat sa aking mga magulang na parehong naging suporta at pampatibay loob sa akin sa buong buhay ko. Gusto kong pasalamatan ka, Panginoon, para sa kanilang dalawa. Dalangin ko na maaari kong parangalan sila sa aking hinaharap na landas. Salamat, Lord. Salamat. Amen. Panginoong Jesus, ang mundo ay puno ng malungkot na mga tao na pagod at nabibigatan, nag-iisa at nagdadalamhati. Maging mabait sa bawat nananakit na kaluluwa ay nananalangin ako. Hinihiling ko na marami ang makakahanap na kanilang kaaliwan at tulungan sa iyo, na naparito sa lupa upang dalhin ang aming mga pasanin, pagalingin ang aming pag-asira at palayain kami sa pagkaalipin sa buhay. Salamat, salamat na ikaw ay ipinangako upang bigyan ang iyong mahalagang kapahingahan at perpektong kapayapaan sa lahat ng tumitingin sa iyo. Ganapin ang iyong maraming pangako sa mga nag-iisa at nagdadalamhati na nanalangin ako. Palayain ang mga nag-iisa sa mga pamilya gaya ng ipinag-utos ng iyong salita at pangunahan ang mga bilanggo sa pag-awit. At Panginoon, ipinangako mo na kahit na tinalikuran tayo ng ina, ama at lahat ng ating mga mahal sa buhay, hindi mo kami iiwan o pababayaan. Salamat sa maraming mahalagang pangako na lalo na para sa mga nag-iisa, at ipinagdarasal ko na makikilala mo ang bawat isa sa kanilang punto ng pangangailangan. Hinihiling ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon,
Nakakaramdam ako ng labis na kalungkutan sa mga oras na ako ay nagiging mas higit na nalulumbay. Nalaman ko na sinusubukan kong punan ang aking buhay ng mga aktibidad at tao na hindi tumutugon sa ugat ng isyu ng iyong kalungkutan o kung ano ang aking pinagdadaanan at na nag-iiwan sa akin ng higit na depresyon. Panginoon, alam ko na ipinangako mong tutulungan ang mga nagdurusa at palayain ang lahat ng nag-iisa sa mga pamilya. Ipinagdarasal ko na gawin mo iyon sa aking buhay upang muli kong matuklasan ang kagalakan ng aking kaligtasan at mapagtagumpayan ang depresyon na madalas na humahampas sa akin. Kapag nalaman kong nag-iisa ako at walang makakausap, ipinangako mo na tutulungan mo ako, ang mga nagdurusa at aliwin ang mga nasasaktan. Ibalik mo ang iyong kagandahang loob sa akin. Sa oras na ito ay nananalangin ako. Aliwin mo ang aking nasasaktan na kaluluwa at pagpapanibago ng tamang espiritu sa loob ko. Ito ay hiniling ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung paanong nagpapasalamat ako sa iyo, Ama sa langit, na nandyan ka sa lahat ng oras at nangakong hindi ako iiwan o pababayaan. Anong malaking kaaliwan ang malaman na kahit nasaan ako o kung ano ang aking ginagawa, maaari akong tumawag sa iyo araw o gabi. Alam na ang iyong mga taenga ay laging bukas sa aking pag-iyak para sa tulong. Panginoon, alam mo na may mga pagkakataon na nararamdaman kong labis akong nag-iisa. Pakiramdam ko ay walang nakakaalam na tila naiintindihan o kahit nagmamalasakit. Napagtanto ko na lahat sila ay may sariling mga problema at interes. Ngunit kahit na ang mga pinakamalapit sa akin ay tila hindi ako naiintindihan o nagpapakita ng anumang interes sa akin. Panginoon, alam ko na bahagi ng problema ay ang pagtutuon ko ng pansin sa aking sarili at sa aking sariling mga pangangailangan. Sa halip na mapagtanto na maraming iba pang mga tao ang malamang na nakakaramdam na halos kapareho ko at walang makakausap at walang nakakaunawa sa kanila. Tulungan mo akong Panginoon na ibaling ang mga mata ng aking puso sa iyo sa bawat sandali ng araw at palayo sa aking sarili. Alam na ikaw lamang ang makapagbibigay ng pakikisama at pagpapalagayang loob sa aking hinahangad. At ikaw lamang ang makapagpapabaha sa iyong perpektong kapayapaan sa aking puso at ihayag ang iyong sarili sa akin sa bago at espesyal na paraan. Salamat sa pagiging aking mga aliw at tagapayo. Ipinagdarasal ko na mapalapit ako sa iyo sa parang hindi ko nakikilala noon, upang ang iyong kaginhawaan at biyaya ay dumaloy sa akin sa iba na dumaranas ng katulad na kalungkutan. Ito ay hiniling ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon, hinihiling ko sa iyo na ipakita sa akin kung paano lupigin ang kalungkutan na ito. Tulungan mo ako hindi lamang upang makayanan ang kalungkutan, kundi upang lupigin ito.
Alam ko na sinasabi mo na ikaw ay kasama namin sa lahat ng oras at na ikaw ay nangako na hindi kailanman iiwan sa amin o pabayaan kami. At naniniwala ako na ang iyong salita ay totoo. Tulungan mo akong umangat sa lahat ng negatibong damdamin, dulot ng kalungkutan at lahat ng negatibong elemento na kasama nito. Ipinagdarasal ko na maaari kong yakapin ang aking kalungkutan sa paraang paparangalan ka ng aking buhay at nagiging pampatibay loob sa akin na maaaring naharap sa katulad ng malungkot na damdamin. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ako'y naparito sa iyo, Ama sa langit, sa panahon ng malaking kalungkutan at sakit at nananalangin para sa iyong kagalingan sa aking buhay at sapat na biyaya upang harapin sa bawat araw. Hinihiling ko ang iyong kaginhawaan at kapayapaan, lalo na sa mga sandaling iyon ng matinding kalungkutan kapag pakiramdam ko ay hindi kapani-paniwalang nag-iisa at walang magawa. Nais kong isang tao lamang ang magpakita ng kaunting pagmamahal at pangangalaga, ngunit ang mga taong kilala ko ay masyadong abala sa kanilang sariling buhay upang mapansin ang matinding sakit ng aking pinagdadaanan. Tulungan mo akong huwag maging mapait sa kanilang kawalan ng pagmamahal. Bagkus gamitin ko ito para hubugin na ako sa taong kilala kong gusto mo akong maging. Panginoon, salamat Panginoon na kahit sino pa man ang tumalikod sa akin o magpakita ng kawalang interes sa aking buhay, na ikaw ay isang tapat at naging naroroon na kaibigan na nangako na hindi ako iiwan o pababayaan. At anuman ang mga paghihirap o problema ko, harapin. Lagi kang nandyan para magmahal at magmalasakit at suportahan ang iyong sapat na biyaya. Hawakan ang puso ng lahat ng mga taong gusto sa akin ay nakaharap sa kalungkutan. Umaliwin ang lahat ng aming mga puso, bigyan mo kami ng kagalakan ng iyong kaligtasan at tulungan kaming lahat na tumingin kay Jesus sa mga oras na iyon ng kalungkutan. Ipinagdarasal ko na tulungan mo kaming lumago sa biyaya upang tayo ay makapagpakita ng kaaliwan at tulong sa iba na naharap sa mga panahon ng matinding kalungkutan at sakit. Ito ay hinihiling ko sa pangalan ni Jesus. Amen.